Sa Amerika, nag-aalarma ang mga ahensya ng seguridad at politiko matapos mapatay si Charlie Kirk, malapit kay Donald Trump at mahalagang Republikano na nagpapalaganap ng konserbatibong ideya sa kabataang Amerikano. Sa madaling sabi, siya ang leader ng kabataang pakpak ng kilusang MAGA. Tuloy pa rin ang paghahanap sa bumaril at di pa rin alam ang motibo, pero nagkakaisa ang mga politiko at komentarista na isa itong pampulitikang pagpatay. Hayagang inakusahan ng mga Republikano ang mga Demokratiko na sila ang nag-udyok sa pagpatay sa aktivista. At sa mga social media may mga panawagan na para sa karahasan at ito ay malawakan. Ayon sa mga eksperto, ang politika sa Amerika ay madalas masangkot sa pagpatay, barilan at karahasan. Pero may nakakatakot na pakiramdam na lalo pang lalala ang sitwasyon ngayon. Dahil hindi lang pagpatay ang nangyari, kundi pati na rin ang radikalisasyon ng lipunan. Kaya naman may ilan na nagsimulang magsalita tungkol sa, alam mo, posibilidad ng digmaang sibil sa Amerika. Ako, si Alexi Pichi. Ngayon ay ika-11 ng Setyembre sa kalendaryo. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay araw-araw may lumalabas na ilang balitang pang-analysis para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at sa aking Telegram channel na Pechi News na may link sa video description. Namatay ang konserbatibong aktivista at kaalyado ni Pangulong Donald Trump na si Charlie Kirk matapos masugatan sa isang event sa Universidad sa Utah. Ito ay opisyal na inanunsyo mismo ng Pangulong Donald Trump. Sipi, ang dakila at maging alamat na si Charlie Kirk ay pumanaw na. Walang nakaunawa o nakaramdam sa kabataan sa Estados Unidos tulad ni Charlie. Mahal at iginagalang siya ng lahat, lalo na ako, at ngayon wala na siya. Kasama namin kayo. Ako at si Melania ay nakikiramay kay Erica at sa pamilya ni Charlie, mahal ka namin. Maikli, paalala lang, noong ika-10 ng Setyembre si Kirk ay nagtamo ng tama ng bala dahil sa isang tangkang pagpatay habang siya ay nagsasalita sa harap ng mga estudyante ng Universidad sa estado ng Utah. Sa social media, may videos na lumabas na nagpapakitang tinamaan ng bala si Kirk habang nagsasalita sa harap ng tolda sa bakuran ng Utah Valley University. At base sa mga video, tinamaan ng baril si Kirk sa leeg. Hindi ko ilalabas ang mga kuhang ito sa YouTube, pero mapapanood sa Telegram channel. Nangako si Pangulong Donald Trump ng parusa sa mga nasa likod ng pagpatay kay Charlie Kirk. At noong Miyerkules ng gabi, naglabas ng pahayag ang pulisya na nagsasabing 2 lalaki ang naaresto. Isa ang inimbestigahan ng mga awtoridad, ngunit kalaunan ay parehong pinalaya. Sa isang video mula sa Oval Office na inilathala sa social media, nangako si Pangulong Trump na mahahanap ang bumaril. CP, hahanapin ng aking administrasyon ang lahat ng sangkot sa krimeng ito at iba pang pampulitikang karahasan, pati ang mga organisasyon. Si Donald Trump, na madalas ding tinatawag ang ilang mga kalabang politikal bilang mga radikal na kaliwa at nagbababala na sila ay banta sa pag-iral ng bansa, ay nagpasya na kondenahin ang marahas na pampulitikang retorika. At narito pa ang isa pang sipi mula kay Trump. Sa loob ng maraming taon, inihahambing ng mga radikal na kaliwa ang mga kahanga-hangang Amerikano, tulad ni Charlie sa mga Nazi at sa pinakamasasamang mamamatay tao at kriminal sa mundo. Kapansin-pansin, ang dating kandidato mula sa mga Demokratiko na si Kamala Harris ay sumulat sa social media na X ng ganito, walang puwang ang pampulitikang karahasan sa Amerika. Kinokondena ko ang gawaing ito at lahat tayo ay dapat magtulungan upang hindi ito humantong sa mas matinding karahasan. Sino nga ba si Charlie Kirk? Alamin natin. Sigurado akong marami sa inyo, kung hindi man lahat, ay nakakita na sa social media ng mga video clip ng kanyang pampublikong debate tungkol sa iba't ibang paksa. Nakakatuwa dahil hindi talaga siya interesado sa mismong political na karera. Hindi lumitaw ang kanyang pangalan sa mga listahan ng kandidato para sa anumang kilalang posisyon sa politika. Bagamat ang mga protege ni Kirk ay nahalal sa Kongreso at nakakuha ng mahahalagang posisyon sa administrasyon ni Trump, tulad nina Juris, Dr. Wentz at Pete Hegseth. Pero pag-uusapan natin, yan mamaya.
18 taong gulang si Charlie Kirk nang itinatag niya ang grupong Turning Point United States of America na ayon sa kanya ay dapat magbigay ng konserbatibong sagot sa napakaraming kaliwa-liberal na tinig. Malapit siyang kaibigan ni Donald Trump Jr., anak ng kasalukuyang presidente, at tila siya rin ang nagpopondo sa kanyang mga gawain. Marami sa mga pananaw at pahayag ni Kirk ay naging kontrobersyal at puno ng pagtatalo. Masasabi ko pa nga yun. Tinawag niyang pugad ng totalitarianismo ang mga universidad sa Amerika dahil nangingibabaw doon ang mga taga-suporta ng kaliwa-liberal na ideya. Noong pandemya ng COVID-19, naniwala at nagbahagi si Charlie Kirk ng ilang teorya ng sabuatan. Sa usapin ng migrasyon, pinaniniwalaan niya ang teorya ng dakilang pagpapalit na nagpapahiwatig na hindi dapat papasukin ang mga migrante. Noong isang panahon, matindi ang kritisismo ni Kirk kay Martin Luther King, ang tanyag na tagapaglaban ng karapatan ng mga Aprikanong Amerikano. Nakalaunan ay nabaril habang nagsasalita sa isang pagtitipon noong 1968. Ipinagtaguyod ni Kirk ang Kristiyanong politika at tulad ng maraming aktivista mula sa kampong ito, siya ay matibay na tutol sa aborsyon. Sa sinabi niya tungkol sa Ukraine, gagawa ako ng hiwalay na episode para doon. Dahil siya mismo ang tumutol sa pagbibigay ng tulong sa ating bansa, sinuportahan niya ang retorika ng Russia at ang propaganda ng Russia. Halimbawa, sinabi pa niya na si Zelensky ay hindi naman talaga legal na nahalal bilang presidente mula pa sa simula. At hindi na rin nakakagulat iyon dahil si Charlie Kirk ay isa sa mga pinakakilalang taga-suporta at kaalyado ni Donald Trump sa media at ipinagmamalaki pa niyang tinatawag ang sarili bilang miyembro ng MAGA movement. Malapit si Kirk kay Pangulong Trump at madalas siyang bisita sa White House. Bukod dito, nakaimpluwensya si Kirk sa pagtatalaga ng mga kilalang personalidad sa administrasyon ni Donald Trump. Ayon sa mga ulat ng media sa Amerika, si Charlie Kirk mismo ang nangumbinsi kay Donald Trump na piliin si Juris Dr. Vance bilang vice-presidente. Ayon sa New York Times, sinimulan din ni Kirk ang kampanya para suportahan ang pagtatalaga kay Pete Hackett bilang kalihim ng depensa. Ibig sabihin, dalawang kontrobersyal na personalidad sa administrasyon ni Trump ang mismong inilabi ni Charlie Kirk. Ngayon, mas madalas nang pinag-uusapan na ang karahasan sa Amerika ay maaaring humantong sa totoong digmaang sibil. Sa Amerika noong nakaraang taon, sunod-sunod ang mga pampulitikang pagpatay at tangkang pagpatay. Isang taon pa lang ang nakalipas, mismong si Donald Trump ay tinangkang patayin habang nasa kampanya sa Pennsylvania. At nitong Hunyo ngayong taon, ang tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan ng Minnesota na si Melissa Hortman, isang demokratiko, at ang kanyang asawa ay pinatay sa kanilang bahay. Tinawag ng FBI ang pagpatay bilang kakilakilabot na sinadyang karahasan dahil mga halal na opisyal ang mga biktima. Ang senador ng estado ng Minnesota na si John Hoffman at ang kanyang asawa ay nagtamo rin ng mga sugat mula sa baril, ngunit sila ay nakaligtas. Isa pang demokratiko, muli, si Gobernador Josh Shapiro ng Pennsylvania, kasama ang kanyang pamilya ay nakaligtas mula sa pagsunog ng mansyon ng gobernador noong Abril. Ibig sabihin, nagsimula ang mga pag-atake ng maging dalawang partido ang kasali. Ayon sa mga Amerikanong analista, may takot na lalala pa ang sitwasyon at di titigil ang politikal na karahasan hanggat walang nananalo sa mga panig. May pangamba na ang pagpatay kay Kirk ay magdudulot ng mas matinding karahasan, panunupil at lalong magpapalalim sa siklo ng politikal na dugo. Tinawag ni Trump si Charlie Kirk na martir ng katotohanan at kalayaan at inanunsyo niyang bibigyan niya si Kirk ng Presidential Medal of Freedom kahit pumanaw na ito. Ipapaliwanag ko, ang medalya ng kalayaan ay para sa mga tao. Ayon sa CP, ito ay ibinibigay sa mga taong nag-ambag ng malaki sa seguridad at proteksyon ng pambansang interes ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong mundo, pati na rin sa pampubliko at kultural na buhay ng Estados Unidos at ng mundo. At dito na nga nagsimulang pumasok, syempre, ang politika. Halimbawa, noong Miyerkules ng gabi sa Capitol Hill, tumindi ang tensyon nang sumigaw si Republikanang Ana Paulina Luna sa mga demokratiko sa bulwagan ng kapulungan ng mga kinatawan na sila ayon sa CP, "Putsa, kayo ang nagpasimula ng lahat ng ito." Ayon kay Alexandria Ocasio-Cortez ng Demokratikong Partido, dapat suportahan ng mga Republikano ang mga hakbang sa seguridad ng baril para mapigilan ang ganitong karahasan. Sa madaling salita, parehong nagbabatuhan ng sisi ang dalawang panig. Samantala, sa mga social media,
may panibagong pagputok ng galit at puot. May ilang mga kaliwa na nag-post ng lantaran at masayang reaksyon sa mga post sa social media tungkol kay Kirk o kaya'y nanunuya sa mga dasal at pakikiramay na ipinahayag ng mga Republikano kaugnay ng pagpatay kay Kirk. Sa kabilang banda, may ilang konserbatibong gumagamit ng social media na hayagang sinisi ang mga demokratang nagpahayag ng pakikiramay. Sinasabing sila raw ang may kasalanan sa pagkamatay ni Kirk at maging nanawagan pa ng paghihiganti. At dapat aminin na ang mga Amerikano ay palaging nahahati at ang karahasang politikal ay laganap sa buong kasaysayan ng Republika na, paalala lang, ay nawala ng kalahating milyong tao noong digmaang sibil. Ngunit ipinakita ng pagkamatay ni Kirk kung paano naging tagpuan ang mga social media ng mga taong malayang nagpapahayag ng matitinding pananaw sa politika at maging nananawagan pa ng paghihiganti ng walang takot sa parusa. Madalas sabihin na likas na suliranin ng Amerika ang karahasang politikal at pagpatay sa ganitong mga pagkakataon. 4 na presidente ng Estados Unidos ang napatay at ilan pa tulad nina Ronald Reagan at Gerald Ford ang nakaligtas sa tangkang pagpatay. Si Martin Luther King Jr. at Robert Kennedy ay pinatay sa iisang taon noong 1968. Kamakailan lang, ang dating kongresistang demokratang si Gabriel Giffords at ang kongresistang republikano na si Steve Scalise ay malubhang nasugatan dahil sa pamamaril. Ang asawa ng dating speaker ng kapulungan ng mga kinatawan na si Nancy Pelosi, si Paul Pelosi, ay malubhang nasugatan sa ulo dahil sa isang pag-atake. At ang pinakakakilakilabot dito ay kadalasan ang mga kalaban ng mga biktima ng tangkang pagpatay ay sumusuporta pa sa mamamatay at sinasabing tama lang ang ginawa niya. Walang mahalaga kung republikano o demokrata sila. Mahalagang tandaan kung ang pagpatay kay Kirk ay magdudulot ng bagong karahasan, depende ito sa reaksyon ng mga kapwa niya republikano mula sa MAGA. Maraming bagay ang nakasalalay kay Donald Trump na ilang beses na ring gumamit ng radikal na pananalita. Noong isang linggo, nag-post ni siya sa social media ng meme na tila nagpapahiwatig na gusto niyang magpadala ng sundalo sa Chicago laban sa mga migrante. Si Donald Trump mismo ang nag-udyok at nagpondo sa isa sa pinakamalaking insidente ng pampulitikang karahasan nitong mga dekada nang salakayin ng mga nagpoprotesta ang Kapitolyo noong Enero 6, 2021 habang sinusubukan niyang baliktarin ang resulta ng halalan sa pagkapangulo na natalo noon si Trump. At heto si Trump na malapit kay Charlie Kirk na sana ay maaaring nagpababa ng tensyon sa lipunan. Sinabi niya na mga republikano lang ang biktima ng politikal na karahasan at dapat itong aksyonan, pati na ang mga kaliwang liberal na aktivista, na hindi naman totoo. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang episode. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.